Mapagpalang gabi sa bawat isa. Welcome po sa ating Thursday online service. Ngayon po ay September 11. Salamat po at pinili ninyong dumalo ngayon sa ating gawain ng pag-aaral ng mga piling talata mula sa Biblia. Maraming salamat sa paglalaan ninyo ng inyong oras, sa mga pagpapaabot po ninyo ng mga tulong, mga pananalangin at patuloy na pagsuporta para sa gawain nating ito. Malaking bahagi po kayo ng ministeryong ito. Maraming salamat mga kapatid. Ang biyaya ng salita at sapat na pagpapala ng Diyos ay sumainyong lahat po. Mga kapatid, sa ating nakaraang pag-aaral, natutunan natin ang panawagan ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia, sa pangangaral ni Jesus, sa pangangaral ng mga apostol hanggang kay Pablo, at panawagan pa din po hanggang sa panahon natin ngayon ang tungkol sa ang magsisi. At ang tunay na pagsisisi na pag-aralan nga natin na pagbabago ng puso, pagbabago ng isipan, at pagbabago ng direksyon ng buhay na patungo na sa Diyos. Masasabi din po natin ang pagsisisi, iyon ang unang hakbang para talikuran ang kasalanan. Pero hindi lang po ang magsisi ang panawagan ng Panginoong Hesus na nabasa natin sa Marcos chapter 1 sa verse 15. Ang sinasabi pa po na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Ang version po pala ng mga Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at ilang Revised Tagalog Popular Version. Sa English po ay itong New King James Version. Repent and believe. Parehong napakahalaga. Parehong importante para tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Kung ang pagsisisi ay pagtalikod mula sa kasalanan at paghakbang patungo sa Diyos, palapit sa Diyos, ang pananampalataya naman ay pagtitiwala kay Kristo. At ang manampalataya ay hindi lang basta paniniwala sa isip, kundi isa itong personal na pag-aalay ng buhay para sa Panginoong Hesus. Kaya ang title ng ating lesson, Tamang Pananampalataya, Pag-aalay ng Buhay kay Hesus. Sa ating pag-aaral ngayon, ito naman po ang ating pagtutuunan ng atensyon, ang manampalataya sa Ebanghelyo. At ang manampalataya sa Ebanghelyo, tumutukoy po ito mismo sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil ang sentro at ang nilalaman ng Ebanghelyo o Gospel, walang iba kundi si Kristo. Ang Gospel po ay tungkol sa Panginoong Hesus, tungkol sa kanyang ginawa para sa atin. Ang manampalataya sa Ebanghelyo, katumbas ito ng pananampalataya kay Jesus. Ayon po sa sulat ni Pablo para sa mga taga-Korinto sa unang Korinto chapter 15, sa verse 1 hanggang 4, ang ipinaalala at ang ibinigay ni Pablo sa kanila sa mga taga-Korinto ay ang kanyang tinanggap na mabuting balita o ebanghelyo na iyon ay tungkol sa kamatayan, tungkol sa paglilibing, at tungkol sa muling pagkabuhay ni Kristo para sa ating mga kasalanan. Kaya po, ang manampalataya sa Ebanghelyo na nakasaad dito sa Marcos chapter 1 verse 15 ay hindi lamang kaalaman o pagkaalam ng balita tungkol kay Jesus, kundi ito po ay pananampalataya kay Kristo. Personal na pagsampalataya sa Panginoong Hesus. Matapos mong marinig, matapos mong maunawaan ang balita o ang Ebanghelyo. Ganito pa ang sinasabi sa Aklat ng Mga Gawa sa chapter 16 sa verse 31. At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Paglilinaw po natin na ang manampalataya sa Ebanghelyo, yung nabasa natin sa Marcos chapter 1 verse 15, ay nangangahulugan ng manampalataya ka sa Panginoong Hesus. Dahil si Jesus at ang kanyang ginawa, iyon ang laman at pinakapuso ng Ebanghelyo. Kaya po, hindi dalawang magkaibang bagay, kundi ang manampalataya sa Ebanghelyo at ang manampalataya kay Jesus ay iisa at magkaugnay. Sa diwang iyan, mga kapatid, pag-aralan po natin mabuti kung ano ang ibig sabihin ng tamang pananampalataya. Ito yung totoo, ito yung tunay na pananampalataya.
bilang pananampalataya na nakapagliligtas. At ito yung pananampalatayang taglay ng mga taong may kaligtasan. Tama at tunay na pananampalataya. Kasi po, may mga taong basta na lang nagsasabing may pananampalataya sila, may faith daw sila, sumasampalataya daw sila kay Jesus. Sa paligid po natin, kapag halimbawa nag-survey tayo, siguro 8 sa 10 tao or baka mahigit pa, ang sasabihin nila at sasabihin natin, naniniwala tayo kay Jesus. Pero ang tanong, tunay ba? Tama ba ang pananampalataya natin? Nakapagliligtas ba? O nasa atin nga ba yung pangakong kaligtasan ng Diyos? Kaya po magandang pag-aralan at palaging sariwain itong aral ng Biblia na tungkol sa tamang pananampalataya. Sa pananampalatayang biblikal. No? At meron pong 3 mahalagang elemento tayong pag-aaralan na kapag kinulang o wala yung isa sa 3 ito, maaring hindi tunay or maaring masabi nating mali yung ating pananampalataya. Kaya para makatiyak tayo na tunay at tama ang ating pananampalataya, dapat nauunawaan natin at meron tayo ng mga ito. Ito yung 3 elemento. Notisya, assensus, at fiducia. Mga kapatid, bago natin talakayin ang 3 elementong ito ng tunay o kaya tamang pananampalataya, nais kong linawin na ang salitang ito, yung notisya, assensus, at fiducia, hindi natin ito mismong mababasa sa Biblia. Ito po ay mga termino na ginamit ng mga reformista nung panahon po ng Reformation, mga 1500s. Ito yung ginamit ng mga term para ipaliwanag yung nilalaman ng tamang pananampalataya. Kaya po, bagamat hindi ito direktang salita mula sa Biblia, itong mga terminong ito, ang kahulugan at katotohanan nito nakaugat naman sa malinaw na mga talata ng Biblia. Gagamitin lamang natin ang mga terminong ito ngayon para mas maipaliwanag sa atin kung ano ba yung ibig sabihin ng tamang pananampalataya na nagbubunga ng kaligtasan. Sa madali po o magaan na pananalita ng mga term na ito, yung notisya po, nalalaman ko ang ebanghelyo, no? Kaalaman. Yung assensus naman, pagsang-ayon. Naniniwala ako na ang ebanghelyo ay totoo. At yung fiducia, yung pagtitiwala, ang ibig sabihin naman, nagtitiwala ako kay Jesus bilang siya ang Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. Ito po yung 3 hakbang o kaya mahalagang elemento ng tunay at tamang pananampalatayang nagliligtas. Pananampalataya na nagsisimula sa pagkaalam, then sa pagkaunawa, at ang kasunod po humahantong sa pagtitiwala. Isang ganap na pag-aalay ng buhay at pagsunod kay Jesus. So, isa-isahin po natin ang mga ito. Una nga po, notisya o yung Latin word na direktang Tagalog translation ay kaalaman o impormasyon. Sa usapang pananampalataya, ito ay ang kaalaman o pagkaalam o pagkaunawa sa ebanghelyo. Kung ang pananampalataya sa ebanghelyo ay iisa at nakaugnay sa pananampalataya kay Jesus, yung nilinaw po natin kanina, kailangan nating marinig at kailangan nating malaman kung ano ang ebanghelyo. At sa pagkaalam natin ng ebanghelyo, mahahayag na sa atin kung sino si Jesus. Mahayag sa atin kung ano ang kanyang ginawa at kung ano ang kanyang panawagan sa atin. Kung ang kaalaman ang unang hakbang sa tunay at tamang pananampalataya, paano tayo ngayon magkakaroon ng ganitong pananampalataya? Sabi po ni Apostol Pablo sa Romans chapter 10 verse 17. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ang pananampalataya nagsisimula sa tamang kaalaman sa pamamagitan ng pakikinig kay Kristo. Hindi tayo makapagtitiwala kay Jesus kung hindi natin alam kung sino siya, kung ano ang ginawa niya, at kung ano ang kanyang mga katuruan at kung ano ang kanyang mga tagubilin. So walang tunay na pananampalataya kung hindi narinig at hindi naunawaan ang ebanghelyo.
Ano nga ba muli yung ebanghelyo? Sagutin natin ang katanungan na yan ng ano ba yung ibig sabihin ng gospel. Ito, sagutin natin sa pamamagitan ng bahagi ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Unang Korinto chapter 15, verse 3 hanggang 4. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin ding tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Ang ebanghelyo ay ang mabuting balita na si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. Inilibing siya at muling nabuhay ayon sa mga kasulatan. Lahat po ay ayon sa mga kasulatan o according to the scriptures. Kung hindi natin nalalaman at kung hindi natin nauunawaan itong ebanghelyo, magiging mababaw lamang o kaya hindi po magiging tama yung ating pananampalataya. Kung ang notisya, yung kaalaman ay panimulang hakbang para magkaroon tayo ng tamang pananampalataya na sinasabi nga sa ating nagsisimula ito sa pakikinig natin ng salita ni Kristo. Ngayon, paano natin ngayon maririnig si Jesus? Paano natin ngayon maririnig ang tungkol sa mga ginawa niya? Para ihatid tayo sa kaligtasan at magkaroon tayo ng pananampalatayang nagbubunga ng kaligtasan. Sabi ni Pablo kay Timoteo sa ikalawang Timoteo chapter 3 verse 15, at kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Makikita naman natin dito yung kaalaman o notisya sa salita ng Diyos ay napakahalaga para magkaroon ng tamang pananampalataya at kaligtasan. Ang kaalaman humahantong sa pananampalataya. Sinasabi po, ang banal na kasulatan o Holy Scriptures ang nagtuturo at gumagabay sa atin patungo sa tunay at tamang pananampalataya kay Kristo Jesus. So malinaw po na ang panimulang hakbang o unang elemento ng tamang pananampalataya ay pakikinig ng banal na kasulatan. Kung saan sa Biblia po, dito natin malalaman yung tungkol kay Jesus, yung tungkol sa kanyang mga ginawa, at tungkol sa kanyang mga gagawin pa bilang pagtupad sa kalooban ng Diyos para sa ikatatamo ng kaligtasan ng marami. Kaya una po ay notisya o kaalaman. At para mas ma-illustrate pa natin, gamitin natin yung kwento. May isi-share po ako sa inyong kwento tungkol sa isang unicycle performer. Ganito yung itsura niya. Sumubok ng isang beses itong sirkero, itong performer. Nakatawid siya sa lubid, na nakasakay siya sa monobike. Nakita yon ng mga audience niya. Pagkatapos nagtanong itong performer sa mga tao, sabi niya, kayo po ba ay naniniwala na magagawa ko ulit na makatawid ng lubid gamit itong unicycle? Ganun yung tanong. At dahil nakita nila or nalaman nila ng mga audience na kaya makatawid ng unicycle artist, so sagot ng mga tao, oo, naniniwala kami na kaya mong tumawid dahil nalaman nila. Naniwala sila. So meron na silang notisya. Pero mga kapatid, sa usaping tunay at tamang pananampalataya, hindi sapat na narinig, hindi sapat na nalaman lang natin ang Biblia. Hindi sapat na nalaman lang natin ang Ebanghelyo, ang tungkol sa mga pangako ng Diyos, at maging ang tungkol kay Jesus. Hindi sapat po yun na narinig at nalaman lamang natin. Maraming tao may kaalaman din, pero walang tama at walang tunay na pagsampalataya kay Kristo. Kaya po, kailangan pa itong ikalawang elemento o itong ikalawang hakbang, ang assensus o yung pagsang-ayon. Sa usapang pananampalataya, ito ay pagsang-ayon sa katotohanan ng Ebanghelyo. Matapos mong marinig yung gospel, matapos mong maunawaan yung Ebanghelyo, ang kasunod ay sumasang-ayon ka sa katotohanan ng iyon. Ang pagkakaroon ng tunay at tamang pananampalataya
Diba, nagsisimula sa kaalaman. At ito yung kasunod, pagsang-ayon ng iyong puso sa katotohanan ng iyong narinig. Nung marinig mo yung gospel, sumang-ayon yung puso mo na yun ay totoo. Na ang gospel ay mapagkakatiwalaan at ito ay mensahe tungkol kay Jesus bilang hari, bilang anak ng Diyos, bilang ang tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. So, maaring narinig mo yung ebanghelyo. Maaring nalaman mo ang tungkol kay Jesus. Pero kung hindi ka sasang-ayon na yun ay totoo, kung hindi ka sasang-ayon na yun ay kailangan mo, hindi ka magkakaroon ng tamang pananampalataya. Ang dulo po, kapag wala yung hindi tunay yung ating faith, kapag mali yung ating pananampalataya, ang dulo niyan, hindi tayo maliligtas. Kaya matapos marinig, kailangan mong sumang-ayon. Kailangan mong sumampalataya mula sa iyong puso. Sa Romans chapter 10 verse 9. Sapagkat kung ipahahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Dito po ay makikita natin ang dalawang mahalagang bagay tungkol sa pagsang-ayon, yung tungkol sa asensus. Matapos mong malaman at maunawaan ang tungkol kay Jesus, you confess and believe in your heart. You confess with your mouth. At sumasampalataya ka sa iyong puso. Ito po ay pagsang-ayon at pagtanggap sa katotohanan na si Jesus ang tagapagligtas na namatay at muling nabuhay para sa iyo. Ang asensus hindi lang basta nalaman mo, kundi buong pusong paniniwala at hayagang pag-amin na si Jesus ay binuhay muli ng Diyos mula sa mga patay at dahil doon, maliligtas ka. Ang isa pa pong halimbawa ng asensus, basahin natin itong John chapter 20 verse 31. Ngunit ang mga ito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Ang layunin ng sulat ni Juan, ayon po dito, ay matapos makaalam, maniwala dapat ang tao at sumang-ayon na si Jesus ang Kristo at ang anak ng Diyos. So, hindi lang basta kaalaman yung binibigay dito, kundi malinaw yung hamon dito. Kayo'y sumampalataya. Ito po ay pagsang-ayon na ang nakasulat ay totoo at sa pagsampalataya, magkakaroon kayo ng buhay. Ang pagsang-ayon sa Ebanghelyo dito sa sulat ni Juan ay hindi lamang paniniwala sa isipan at pagkakaroon ng kaalaman, kundi daan ito sa yung patungo sa buhay na walang hanggan. Daan sa pagtanggap sa buhay na walang hanggan. And that believing you, magkakaroon ka ng buhay sa kanyang pangalan. Kung babalikan natin yung ilustrasyon tungkol sa isang motorcycle artist na tatawid sa lubid. Matapos nga po na nakita ng audience, nalaman nila at tanungin yung mga tao kung naniniwala ba sila na talaga bang makakaya niya makatawid uli sa lubid gamit yung ganyang bike, yung unicycle. Sabi ng mga tao, oo, sang-ayon sila. Na talagang makakayanan nito na makatawid ng lubid gamit yung ganyang bisikleta. So, ginawa nga ng performer. Nagpabalik-balik siya sa pagtawid sa lubid gamit ang unicycle. Ngayon po, ganyan din sa usaping pananampalataya. Matapos na makaalam, yung kasunod, pagsang-ayon. Pero meron pang isang mahalagang hakbang na hindi dapat mawala. Maraming mga tao kasi may kaalaman tungkol kay Jesus. Maraming mga tao sumasang-ayon din sila na ang Panginoon ay totoo. Kaya lang po, sa kabila ng katotohanan, yung kabuuang katotohanan tungkol kay Jesus, sa kabila nun, marami pa din ang hindi naglalagak ng kanilang buong pagtitiwala sa Panginoon. Ito yung kasunod at kasing halaga na hakbang ng pagkakaroon ng tunay at tamang pananampalataya. Itong fiducia. Ito po ay aktibong pagtitiwala kay Kristo. Ito yung ikatlong elemento ng tunay o tamang pananampalataya. Yung buong pagsuko ng ating buhay at paglalagak ng tiwala kay Kristo. Hindi lang alam, hindi lang sang-ayon, kundi
isinusuko natin yung ating buong pagkatao. Na pagtitiwala at pagsuko ng buhay. Yan yung fiducia. Sabi po sa Proverbs chapter 3, dito sa verse 5. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala. Trust in the Lord with all your heart. At huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Pinapakita sa atin ng Biblia na matapos makaalam at matapos ang pagsang-ayon natin sa katotohanang naituro at natutunan natin, ang kasunod po, pagtitiwala ng buong puso sa Panginoon. Madali po kasi tayong matangay ng sarili nating talino. Madali tayong matangay ng sarili nating plano, maging yung kakayahan at karanasan natin. Pero sa usapang pong pagkakaroon ng tamang pananampalataya, ito po ay pagsuko natin ng buong tiwala sa Diyos. Kahit pagkaminsan, maraming sitwasyon na nahaharap tayo, hindi agad natin nauunawaan yon. At pagkaminsan, hindi natin agad-agad din nakikita yung buong larawan tsaka yung buong layunin ng Diyos sa sitwasyon natin. Ganun pa man, sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala. Yung context po at panawagan sa bahagi ng sulat na ito dito sa Kawikaan, panawagan na huwag nating ilagay sa sariling pangunawa at sariling kakayahan yung pagtitiwala, kundi sa Panginoon lamang natin ibigay. Na ang Panginoon ang siyang tunay na mapagkakatiwalaan. At itong sinasabi ditong buong pusong pagtitiwala sa Panginoon, hindi lamang ito simpleng kaisipan at sa salita lamang natin na iniisip natin at sinasabi natin na yes, nagtitiwala nga tayo sa Panginoon. Hindi lamang po nagsisimula at hihinto sa ganon na sa isip at sa salita lang, kundi isang buong pusong pagtitiwala na makikita sa paraan ng ating pamumuhay. Sa Bagong Tipan, ganito ang sinasabi ni Apostol Pedro sa unang Pedro chapter 5 verse 7. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ipagkatiwala ninyo, isuko. Ito yung ilagak o iwanan sa Diyos yung anumang alalahanin ninyo sa buhay. Ang tunay na pananampalataya, yung tamang pananampalataya, hindi lang pagkaalam at hindi lamang pagsang-ayon na may Diyos, kundi aktibong pagsuko na anuman pong kabigatan sa buhay ang meron tayo, dahil nagtitiwala tayong may Diyos na nagmamalasakit sa atin, hindi lang natin nalalaman yon, hindi lang tayo sumasang-ayon doon, kundi aktibong pagsuko ng anumang mga alalahanin natin sa buhay. Practical na aplikasyon ito ng fiducia. Meron kang alalahanin, meron kang isipin, meron kang kabigatan sa buhay, ipagkatiwala sa Panginoon. Pero hindi natatapos yung pagtitiwala kay Jesus sa paglalagak lamang ng mga alalahanin sa buhay. Yes, ini-encourage tayo, ipagkatiwala natin anuman ang mga alalahanin sa buhay. Ipagkatiwala natin sa Kanya, sa Panginoon. Pero hindi lang sa mga bagay na ito sa buhay natin. Ang isang pinakamataas na anyo ng fiducia o pagtitiwala, makikita sa atin kapag hindi lamang mga problema, hindi lamang mga kabigatan sa buhay ang ipinagkakatiwala natin sa Panginoon, kundi maging ang mismong kabuuan ng ating buhay at ng ating hinaharap ay ipinagkakatiwala natin sa Panginoon. Sabi ni Pablo sa kanyang sulat sa Philippians chapter 1 verse 21, sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Dito po pinapakita ni Pablo na yung kanyang pagtitiwala ay kay Kristo, hindi lamang sa mga pansamantalang mga bagay, hindi lamang sa mga bagay sa buhay niya sa lupa, kundi ipinagkakatiwala niya yung kanyang buong buhay hanggang kamatayan. Para kay Pablo, to live is Christ. Ibig sabihin, lahat ng kanyang ginagawa, yung pangangaral niya, yung paglilingkod niya, yung pamumuhay niya, araw-araw, nakasentro kay Kristo. To live is Christ.
Yung kanyang layunin hindi na para sa kanyang sarili, kundi para sa kaluwalhatian na ni Kristo. At ang sabi pa dito, and to die is gain. Para kay Pablo, yung kamatayan hindi pagkatalo, gain, hindi yan kawalan, kundi isang tagumpay dahil po sa kamatayan, makakasama niya na ang Panginoong Hesus. Isang praktikal na aplikasyon ng fiducia o pagtitiwala. Ang tunay at tamang pananampalataya hindi lang nakatuon sa kasalukuyang buhay. Hindi lang sa mga bagay sa lupa lamang, kundi sa kabuuan ng ating pag-iral. Buhay man natin o kamatayan man natin, kay Kristo natin ipinagkakatiwala. Si Jesus ang ating pinagkakatiwalaan. Ang buhay natin ay hindi na para sa sarili lang natin, kundi para kay Kristo na nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili para sa atin. So ang fiducia po, buong pagtitiwala sa Panginoon, pagsuko ng mga alalahanin at kabuuang pagsuko ng buhay at kamatayan. Ngayon, kung itutuloy po natin yung ilustrasyon ng pagtawid sa lubid gamit yung unicycle. Di ba nagtanong yung performer, sino yung naniniwala na makakatawid siya sa lubid gamit yung bisikletang yan? Sabi ng mga audience, naniniwala sila na makakatawid siya. So nagtanong ulit, no? Sino ba yung sang-ayon na kaya ba talaga niyang makatawid? Sabi ng mga tao, naniniwala at sang-ayon kami na kaya mong gawin yan. Ngayon po, may pinakamahalagang tanong yung sirkero sa kanyang audience. Kung talagang naniniwala at sang-ayon kayo na kaya kong makatawid sa lubid, sino sa inyo ang gustong mag-volunteer na sumakay sa balikat ko at kasamang tatawid sa lubid gamit yung bisikletang ito? Dahil naniniwala sila, nauunawaan nila, sumasang-ayon sila na makakaya niya. Sino daw po yung gustong mag-volunteer na sumakay sa balikat at kasamang tumawid sa lubid gamit yung bisikletang ganyan? Anong sagot ng mga tao? Wala. Walang gustong sumakay sa balikat. Bakit? Dahil marami sa kanila naniniwala lang at sang-ayon din na kaya niyang gawin, pero walang tunay na pagsampalataya na handa silang sumakay ng balikat at ipagkatiwala nila yung kanilang buhay sa pagtawid sa lubid. Ngayon, ganyan din po kahalaga itong pinag-uusapan nating tamang pananampalataya na may tatlong elemento ng notisya, sensus at fiducia. Yes, nalaman at naunawaan natin yung tungkol sa Panginoong Hesus, at tama naman na sang-ayon tayo na kaya tayong iligtas ng Panginoon. Pero ang tanong, handa ba talaga tayong sumakay sa balikat ng Panginoon? Ibig sabihin, handa ba tayong isuko? Handa ba nating ipagkatiwala ang buhay natin sa Panginoon? Kung titingnan yung laman ng ating puso at klase ng ating pamumuhay, si Jesus ba talaga ang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay? Nagtitiwala ba talaga tayo sa Panginoon? At nakikita ba itong pagtitiwala na yun sa klase ng pamumuhay natin? Kung paano tayo mag-aral, kung paano tayo maghanap buhay, at kung paano tayo makisalamuha sa ating kapwa. Nakikita ba na si Jesus ang Panginoong sinusunod natin at ang tagapagligtas natin? Heart check ulit. So, ang tamang pananampalataya, kailangan ang kaalaman, ang pagsang-ayon, at pagtitiwala. Notisya, sensus, at fiducia. Ito po yung mga elemento ng tunay at tamang pananampalataya. Muli po, kapag sinurvey natin yung mga tao sa paligid natin, marami yung magsasabi na naniniwala sila kay Jesus. Na naniniwala silang nagkatawang tao, namatay sa krus, at nabuhay maguli si Jesus 2,000 plus years ago. Naniniwala sila doon. Nasang-ayon din silang may kakayahang magligtas si Jesus. Pero ilan kaya sa kanila yung totoong isinuko at ipinagkatiwala na ibinigay nila ang kanilang buhay sa Panginoon? Sa pagsusuri po natin sa ating mga sarili, para makatiyak tayo na tama yung ating pananampalataya, iiwanan tayo ng mga practical na aplikasyon sa ating ginawang pag-aaral ngayon.
paano magkakaroon ng tunay at tamang pananampalataya. Una, unawain ang Ebanghelyo. Paano natin malalaman at maunawaan ang Ebanghelyo? Makinig tayo ng salita ng Diyos. At huwag hihinto na basta makapakinig lamang, kundi siyasatin natin ang salita ng Diyos araw-araw. Gaya ng mga taga-Berea sa Acts chapter 17 verse 11. Ngayon ang mga ito ay higit na mararangal kaysa mga taga-Tesalonika, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Buong pananabik, yung napakinggan na nila, yung naituro na sa kanila, masigasig pa rin nilang pinag-aaralan yung kasulatan. Kung tunay ba yung mga bagay na yon. May kaalaman na ba tayo sa Ebanghelyo? Nauunawaan na ba natin na ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao, namatay sa krus at nabuhay muli? Nalalaman at nauunawaan na ba natin yung pangyayaring yon? Yun yung gospel eh. Magpatuloy po sa pagsisiyasat. Magpatuloy sa pag-aaral ng Biblia. Unawain ang Ebanghelyo. Number 2, sang-ayunan na si Jesus ang tagapagligtas na namatay at muling nabuhay. Matapos mong malaman yung gospel, kailangan mo pong sang-ayunan yung mabuting balita tungkol kay Jesus. Basahin muli natin itong unang Korinto chapter 15 verse 3 hanggang 4. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin ding tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Totoo ang pangyayaring ito. Maraming nagpapatotoo at ginawa ito ng Panginoon para tayo ay maligtas. Matapos mo itong malaman, matapos mo itong maunawaan, sang-ayunan ito na si Jesus ang tagapagligtas na namatay at muling nabuhay. At yung panghuli, katlo, magtiwala kay Kristo sa pamamagitan ng pag-aalay ng iyong buhay sa Kanya. Ang tamang pananampalataya ay nakikita sa pagsuko ng ating mga plano, pagsuko ng ating mga alalahanin, at ng mismong buhay sa Panginoon. Isipin natin ulit yung taong tumatawid sa lubid gamit yung monobike, yung unicycle. Yung mga tao sa ibaba, yung audience, naniniwala na kaya niyang gawin yon. Yun yung kaalaman. Ang iba naman, agree na magaling talaga siya, na kaya niya talagang gawin yung pagtawid. Yun yung pagsang-ayon. Pero ang tunay at tamang pananampalataya ay yung sasakay ka rin sa balikat niya at ipagkakatiwala mo yung buong buhay mo sa Kanya. Ganyan po ang tamang pananampalataya kay Jesus. Hindi lamang impormasyon sa isipan, hindi lang pagsang-ayon na siya ang tagapagligtas, kundi ipinagkakatiwala yung buong buhay sa Panginoon. Sabi nga po sa John chapter 20 verse 31, kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. Sumampalataya ka kay Jesus na handa mong isakay sa Kanya yung buong buhay mo. Na dahil naunawaan mo at sumasang-ayon ka na ibinigay ng Panginoong Jesus yung Kanyang buhay, na namatay siya sa krus para sa kapatawaran ng kasalanan mo at para sa pagkakaroon mo ng kaligtasan, na dahil naunawaan mo at sang-ayon ka na kaya kang iligtas ni Kristo, ay talagang ibibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Believe that Jesus is the Christ, the Son of God. Sumampalataya ka sa Kanya. Ipagkatiwala at ialay ang buhay sa Panginoon. Maraming tao nag-aalay ng kanilang oras, nag-aalay ng kanilang lakas, pati yaman nila inialay nila sa trabaho, sa negosyo, sa pamilya o sa pangarap. Wala pong masama sa mga bagay na yan. Pero kung diyan lamang sa mga bagay na yan, sa mga pansamantalang mga bagay lang umiikot yung ating buhay, maaring mauwi po yung ating buhay sa kawalan at pagkalugi. Pero kapag yung ating buhay inialay natin kay Kristo, nagkakaroon tayo ng
tunay na kahulugan at tamang layunin. Nabubuhay ba tayo ngayon na may tunay at tamang pananampalataya kay Kristo, ang anak ng Diyos? Ang isang matibay na ebidensya na tunay at tama yung ating pananampalataya ay kapag nabubuhay tayo sa pagkapanginoon ni Kristo, na si Kristo mismo ang nabubuhay sa atin. Sa Galatia chapter 2 verse 20, malinaw yung sinasabi ni Pablo. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. So sa talatang ito, pinapakita ni Pablo yung pinakamataas na larawan ng tunay na pananampalataya, yung kaalaman, notisya, yung pagsang-ayon, yung asensus, at yung pagtitiwala, yung fiducia. Nagbubunga ng ganap na pagsuko at pamumuhay para kay Kristo araw-araw. Ang tunay po at tamang pananampalataya hindi na nakasentro sa sarili lang natin, kundi nakasentro na kay Kristo. Kung tunay yung ating pananampalataya, hayaan nating mamatay yung dati nating pagkatao. Yung dating tayo, hayaan nating mamatay yun. Yung lumang pagkatao na alipin ng kasalanan, hayaan nating mamatay yun at hayaan nating mabuhay ay si Kristo. Si Kristo na nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin, para sa atin. Ang pananampalataya na hindi nakikita sa pamumuhay ay maaaring hindi tunay na pananampalataya. Dahil ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Pero kung tama ang iyong pananampalataya na si Jesus na anak ng Diyos ay nagkatawang tao, namatay sa krus, nabuhay maguli, at ngayon ay nasa kanan ng Diyos at muling babalik para sa kaganapan ng kaligtasan mo, ay talaga pong ibibigay mo ang buhay mo sa Panginoon, na yung natitirang lakas at oras mo sa mundo, maging yung kakayahan at talento mo, maging yung kayamanan na meron ka, ibibigay mo sa Panginoon. Maglilingkod ka at susunod ka sa Kanya. Ngayon, ang tanong po, naialay na ba natin at ipinagkatiwala na ba natin ang ating buhay sa Panginoon? Ang nabubuhay na ba sa atin ngayon ay si Kristo na? Pag-isipan po nating mabuti yan. Hanggang dito po ang ating pag-aaral. Maraming salamat sa inyong pagsama at pakikinig hanggang makatapos tayo sa gawaing ito. Sa Diyos ang lahat ng kapurihan, sumainyo po ang biyaya ng Panginoon. Manalangin po tayo.